Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang walang pangalan na manunulat na kilala bilang The Stranger na naglalakbay sa isang disyerto, at pumasok sa isang liblib na bayan ng Lego sa American Old West. Ang kabuhayan ng bayan ay sinusuportahan ng isang kumpanya ng pagmimina ng pilak na pinamamahalaan ng isang grupo ng mga tao. Nang pumasok ang The Stranger sa Lego, ang mga taong bayan ay nakatingin sa kanya na parang hindi nila tinatanggap ang pagdating ng isang estranghero sa kanilang bayan. Ang estranghero ay tila hindi nabigla dito at naglakad patungo sa isang bar, umorder ng isang bote ng inumin. Tulad ng mga taong bayan sa kahabaan ng mga kalye, mukhang hindi nasisiyahan ang mga parokyano ng bar sa presensya ng The Stranger. Pagkatapos ay binanggit ng estranghero na siya ay dumadaan lamang sa bayan upang magpahinga bago magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang isa sa mga parokyano ng bar ay nagsabi na ang mga bisita ay bihirang manatili ng matagal sa Lego dahil hindi nila kayang manatili sa bayan ng masyadong matagal. Maya-maya, may ilang cowboy na lumapit sa The Stranger habang ini-enjoy niya ang kanyang inumin, dahilan para maging tense ang kapaligiran. Dahil dito, pinili ng mga parokyano ng bar na umalis kaagad, ayaw makisali sa mga taong binayaran ng kumpanya ng pagmimina upang bantayan ang lugar ng Lego. Sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon, ang mga cowboy na ito ay nagsimulang mang-api sa mga taong bayan, kaya marami sa mga residente ng bayan ang nagsimulang umiwas sa kilalang grupong ito ng mga malupit na cowboy. Bagamat sinimulan ng mga cowboy na takutin ang The Stranger habang nasasarapan siya sa kanyang inumin, ang The Stranger ay lumilitaw na ganap na hindi natatakot kahit na sa kalaunan ay pinili niyang umalis na hindi gustong magdulot ng gulo sa bayan ng ibang tao. Pagkatapos ay kinuha ng estranghero ang kanyang bote at tumungo sa isang barberya sa tapat ng bar para magpaahit ng balbas. Habang nagpapaahit ang The Stranger, dumating ang tatlong cowboy upang harapin siya, dahilan para matakot ang barbero at iwan ang The Stranger. Galit pala at nainsulto ang tatlong cowboy na iniwasan sila ng The Stranger kanina. Nananatiling kalmado ang The Stranger habang patuloy siyang kinukulit ng mga cowboy hanggang sa tuluyang mawala ng pasensya at pinagbabaril silang tatlo. Ang mga taong bayan ay nagmamadaling lumabas sa kanilang mga tahanan matapos marinig ang mga putok ng baril mula sa barbershop, kabilang ang isang dwarf na nagngangalang Mordecai, na humanga sa katapangan ng The Stranger sa pakikipaglaban sa mga mapang-api na cowboy. Sinadya pa nga ni Mordecai na mag-alok ng tabako sa estranghero, na itinuturing siyang bayani sa pagpatay sa mga nanggugulo sa bayan. Mula sa malayo ay makikita ang isang blonde na babae na nagngangalang Callie Travers na naiintriga sa kagitingan ng estranghero, kaya't sinadya nitong lapitan ng estranghero habang kunwaring nabangga niya ito. Napagtanto ng estranghero na sinadya ito ni Callie habang nagkukunwaring galit at tinatanggal ang tabako sa kamay ng estranghero. Dahil sa inis sa inaasal ni Callie, tuluyan siyang kinaladkad ng estranghero sa kwadre ng kabayo. Nang makita ito, napagtanto ng mga taong bayan na hindi nila dapat pakialaman ang estranghero. Nang gabing iyon, ang estranghero ay pumunta sa isang hotel at nagrente ng isang silid upang magpahinga. Sa kanyang pagtulog, ang estranghero ay nanaginip tungkol kay Jim Duncan, isang US Marshal na pinahirapan ni Stacy Bridges hanggang sa mamatay, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Dan at Cole Carlin. Ang mga taong bayan ng Lego ay nakamasid lamang sa insidente mula sa malayo dahil sa takot nilang harapin si Stacy at ang iba pa upang tulungan si Jim. Kinabukasan, bumalik ang estranghero sa barbershop para maligo ng mainit. Makalipas ang ilang sandali, isang sheriff na nagngangalang Sam ang nakipagkita sa estranghero upang talakayin ang pamamaril noong nakaraang araw. Ipinaalam sa kanya ni Sam na ang mga taong bayan ng Lego ay lubos na nalulugod sa kanyang presensya, dahil pinatay niya ang mga cowboy na nagdulot ng iba't ibang problema sa bayan, na labis na ikinadismaya ng maraming residente. Samantala, nakikitang pinag-uusapan ng konseho ng bayan sina Stacy at ang magkapatid na Carlin, na malapit nang makalabas sa kulungan at maaaring magdulot ng kaguluhan sa Lego kung isasaalang-alang na ang mga bandido ay nakulong dahil sa mga krimen na ginawa nila sa taong bayan ng Lego. Bumalik sa barbershop na naruroon pa rin si Sam, sinubukan niyang hikayatin ng estranghero na harapin ang mga mapanganib na bandido, ngunit tumanggi ang estranghero, dahil ayaw niyang masangkot sa mga kaguluhan ng mga residente ng Lego. Pagkatapos ay sinabi ni Sam na ang mga taong bayan ay handang ibigay sa estranghero ang anumang gusto niya kung papayag siyang harapin si Stacy at ang kanyang grupo. Nang marinig ito, sa wakas ay naging interesado ang estranghero na tanggapin ang alok ng sheriff.
Sa susunod na pagkakataon, dinala ni Sam ang estranghero upang makipagkita sa alkalde ng Lego upang pag-usapan ang mga detalye ng kanilang kasunduan, partikular ang bayad na matatanggap ng estranghero. Matapos sumang-ayon sa lahat ng mga alok mula sa konseho ng bayan, nagtipon ang The Stranger, Sam, at mga taong bayan upang pag-usapan ang kanilang planong harapin ang mga bandido. Sa sandaling iyon, ginagamit ng The Stranger ang kanyang bagong nahanap na awtoridad para italaga si Mordecai bilang bagong sheriff, palitan si Sam. Matapos matanggap ang badge ng sheriff at ang sombrero ng alkalde mula sa The Stranger, mukhang natutuwa si Mordecai dahil mayroon na siyang pagkakataong pamunuan ang mga taong bayan. Bukod pa rito, ang The Stranger ay nagbibigay ng mga kumot at disenteng damit sa mga mahihirap na residente at pinakiusapan pa nga ang may-ari ng bar na magbigay ng mga libreng inumin sa lahat. Sa isa pang pagkakataon, inutusan ng The Stranger ang may-ari ng hotel, si Louis, at Sarah Beldang, kasama ang lahat ng bisita ng hotel, na lisanin ang gusali, na iniwan siyang nag-iisang nakatira sa hotel. Bukod dito, bumubuo ang The Stranger ng isang volunteer team na sasanayin sa pagbaril para harapin nila ang mga papasok na bandido. Sa araw na makalabas si Stacy at ang kanyang grupo sa kulungan, plano nilang tatlo na bumalik sa bayan ng Lego. Kasabay nito, ang mga taong bayan ay nagsasanay sa pagbaril kasama ang The Stranger, na nagtuturo sa kanila na barilin ang tatlong straw dummies na hinihila ng isang kariton. Sa kasamaang palad, wala sa mga taong bayan ang nagtagumpay, kaya ipinakita ng The Stranger ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagbaril sa lahat ng tatlong ulo ng mga straw dummies. Di nagtagal, binisita ng The Stranger ang ilang karpintero at hiniling sa kanila na magtayo ng malaking hapagkainan. Sumasang-ayon ang mga karpintero sa kahilingan basta't bibigyan sila ng mga materyales na kahoy na kailangan sa paggawa ng mesa. Walang pag-aalinlangan, dinala ng The Stranger ang mga karpintero sa hotel at hiniling sa kanila na lansagin ang bodega ni Louis. Nang malaman ni Louis na ang mga board mula sa kanyang bodega ay gagamitin sa paggawa ng mesa, nagalit si Louis na tumutol sa ideya ng The Stranger. Gayunpaman, walang magawa si Louis dahil pumayag na siyang sundin ang lahat ng utos ng The Stranger. Samantala, dumating si Stacy at ang kanyang grupo sa isang lokasyon kung saan may mga lalaking namumulot ng kahoy. Walang pag-aalinlangan, pinatay ng mga bandido ang lahat ng lalaki at pagkatapos ay kinuha ang mga damit at kabayo ng mga biktima upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa bayan ng Lego. Kasabay nito sa bayan ng Lego, ang konseho ng bayan ay tila nagsisisi na humingi ng tulong sa The Stranger, na ngayon ay kumikilos ng lalong mapang-api sa mga taong bayan. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang mining executive na si Dave Drake na ang pag-uugali ng The Stranger ay nasa loob ng makatwirang limitasyon. Ito ay humahantong sa isang debate sa pagitan nina Morgan, Allen, at Louis dahil pareho silang nakakaramdam ng sakit mula sa mga aksyon ng The Stranger. Sa kalaunan ay ginagamit ni Dave ang kanyang awtoridad bilang pinuno ng konseho ng bayan upang magpasya na ipagpatuloy ang paghingi ng tulong sa The Stranger sa pagharap sa mga papasok na bandido. Noong gabing iyon, isang lasing na si Mordecai ang hinarap at binugbog ni Morgan, na galit na nakikita siyang laging dumidikit sa The Stranger at sinasamantala ang mga taong bayan. Sa isa pang pagkakataon, sina Morgan, Callie, at ilang lalaking hindi nagustuhan ang presensya ng The Stranger ay gumawa ng planong patayin ang The Stranger habang nag-iisa siya sa hotel. Bilang bahagi ng plano, sinadyang lapitan ni Callie ang The Stranger at akitin siya sa pamamagitan ng pakikipagbakbakan sa kanya. Matapos makatulog ang The Stranger, tahimik na umalis si Callie sa silid, at pumasok ang mga lalaki na may dalang kahoy upang patayin ang The Stranger. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napagtanto ni Morgan at ng iba pa na sila ay nalinlang dahil isang dummy lamang ang kanilang pinalo sa kama. Ang estranghero, na inaasahan na ang pagtatangkang pagpatay, ay naghanda ng isang stick ng dinamita, na pagkatapos ay sinindihan niya. Mabilis na inihagis ng The Stranger ang dinamita, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Pagkatapos nito, sinubukan ng isang sugatang Morgan na tumakas mula sa The Stranger. Dahil sa pagsabog, nagtipon-tipon ang mga taong bayan, kabilang si Louis, na galit sa The Stranger dahil nakaligtas ito at naging dahilan ng pagkasira ng kanyang hotel. Sa gitna ng kaguluhan, humingi ng paumanhin si Dave sa The Stranger para sa pagtatangka ng konseho ng bayan na patayin siya. Bilang kabayaran, nag-aalok si Dave ng bonus na $500 kada ulo kung matagumpay na maalis ng The Stranger ang mga bandido.
Ang estranghero ay humihingi ng bonus na $500 bawat taon, na doble ng halaga ng alok ni Dave. Nang walang ibang opsyon, at ubiling sumang-ayon si Dave sa kahilingan ng The Stranger. Kinabukasan, hiniling ng The Stranger sa mga taong bayan na mag-ukay ng mga libingan para sa mga biktima ng pagsabog ng hotel at inutusan silang pinturahan ng pula ang lahat ng mga gusali ng bayan. Sinadya ito ng estranghero upang panatilihing abala ang mga taong bayan at pigilan silang sundan siya habang plano niyang umalis sa bayan upang hanapin ang nakatakas na si Morgan. Bago umalis, nakita ang stranger na nagsusulat ng salitang, impyerno, sa karatula ng Lego Town. Samantala, sa pag-uwi ni Louis nakipagtalo siya kay Sarah, na nagpapahayag ng pagkamatay ni Jim, na pinanatiling lihim ng mga tao ng Lego. Para naman kay Morgan, na tumatakbo, hindi sinasadyang nakatagpo niya ang grupo ni Stacy, na papunta sa Lego. Nang makita nilang nahulog si Morgan sa kanyang kabayo dahil sa sugat sa kanyang braso, ang tatlong bandido ay lumapit sa kanya na may puot na tingin. Ilang taon na ang nakalilipas, binayaran ni Morgan si Stacy at ang iba pa para patayin si Jim, na humantong sa pagkakulong ng mga bandido. Sa sandaling iyon, si Stacy, na nagbabalak na kunin ang kayamanan ni Morgan, ay hinihiling ang kombinasyon sa kanyang safe. Sa kasamaang palad, tumanggi si Morgan, na naging sanhi ng pagkagalit ni Stacy at pinatay siya sa pamamagitan ng pagsaksak ng isang kahoy na stick sa kanyang lalamunan. Di nagtagal, ang mga bandido ay nagulat sa putok ng baril mula sa The Stranger, na nagtatago sa likod ng isang mabatong burol. Si Stacy at ang iba ay nalilito kung sino ang bumaril sa kanila, habang nagpupumilit silang makita ang The Stranger sa likod ng burol. Hinala pa ni Stacy na baka si Dave ang bumaril. Sinasamantala ng stranger ang sandaling ito upang magpasabog ng ilang dinamita, na nagdulot ng rock slide na lalong humahadlang sa mga bandido. Nang muling nagpaputok ang estranghero, ang putok ay tila sadyang tumama sa tainga ni Cole. Sa sandaling iyon, madali na sanang mapatay ng The Stranger ang mga bandido, ngunit sa halip, pinili niyang paglaruan muna sila. Napagtanto ito ni Stacy at nagalit siya sa pangungot siya ng isang tao. Pagkatapos niyang magsaya kasama ang mga bandido, bumalik ang The Stranger sa bayan ng Lego kung saan pininturahan na ngayon ng pula ang lahat ng mga gusali. Pagkatapos ay inutusan ng estranghero si Mordecai na tipunin ang mga taong bayan at maghanda para sa pagdating ng mga bandido. Walang pag-aalinlangan, lahat ng taong bayan ay nagmamadali sa kanilang mga posisyon. Ang isa sa mga residente ay nagpatunog din ng kampana bilang senyales na ang mga kalaban ay paparating na. Kakaiba, nagsimulang maglakad ang estranghero palayo sa bayan, na iniwan ang mga taong bayan na nalilito. Pagdating ni Stacy at ng iba pa sa bayan ng Lego, mabilis nilang pinaharurot ang kanilang mga kabayo at pinaputok ang kanilang mga baril sa hangin. Agad na nagbigay ng senyales si Mordecai sa lahat ng taong bayan na nakaposisyon sa mga rooftop na simulan ang pagbaril sa grupo ni Stacy, ngunit ang mga taong bayan, sa takot, ay piniling magtago kaysa harapin ang mga bandido. Nang makarating sa harap ng opisina ng sheriff, itinali ni Stacy si Sam gamit ang isang lubad at pagkatapos ay kinaladkad ang sheriff sa likod ng kanyang kabayo. Matapos mabusog sa pambubugbog kay Sam, tinipon ni Stacy at ng iba pa ang mga taong bayan sa bar at takutin sila para hindi sila maglakas loob na labanan ang mga bandido. Habang sinusubukang takutin ni Dan ang mga taong bayan ng Lego, ang The Stranger, na nasa labas ng bar, ay biglang naghagis ng lubad sa katawan ni Dan at hinihila siya palabas sa harap ng mga taong bayan. Pinahirapan siya ng The Stranger hanggang sa mamatay tulad ng ginawa ni Dan at ng kanyang grupo kay Jim noong nakaraan. Ang mga taong bayan ay nananatiling tahimik, pinapanood ang eksena, na nagpapaalala sa kanila ng panahon ng pinapahirapan ng mga bandido si Jim. Samantala, naging interesado sina Stacy at Cole tungkol sa pagkakakilanlan ng The Stranger na pumatay kay Dan. Nang makitang patay na si Dan mula sa pagpapahirap, nagtipon ang mga taong bayan upang tingnan ng malapitan ang katawan ni Dan hanggang sa sadyang naghagis ng dinamita ang The Stranger, na naging dahilan upang tumakbo ang lahat para sa kaligtasan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sumasabog ang dinamita, itinapon lang pala ito ng The Stranger sa mga taong bayan upang umalis sila sa lugar. Samantala, patuloy na hinahanap ni Stacy at Cole ang The Stranger sa paligid. Sa isang bitag na nakatakda na, nagawa ng The Stranger na mahuli ang leeg ni Cole at patayin siya sa isang gusali. Ngayon ay naiwang mag-isa si Stacy at sinusubukang manatiling alerto, habang ang The Stranger ay sadyang naghagis ng oil lamp patungo sa kanya.
Si Stacy, bilang isang bihasang taga-baril, ay mabilis na binaril ang oil lamp at umiwas sa mga shards. Pagkatapos ay nagpaputok siya sa direksyon kung saan inihagis ng The Stranger ang oil lamp, umaasang mapatay siya. Bilang resulta, lumabas mula sa kanyang pinagtataguan ang The Stranger, na walang pinsala, at nang malapit ng bumunot ng baril si Stacy, naunahan siya ng The Stranger na bumunot ng baril at binaril siya sa braso. Kasabay nito, palihim na binaril ni Dave si Stacy mula sa likuran, na may balak na patayin din ang The Stranger. Sa kabutihang palad, dumating si Mordecai at binaril si Dave na nagligtas sa buhay ng The Stranger. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita nito ang The Stranger na umaalis sa bayan ng Lego upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ang estranghero ay nakikitang nagpaalam kay Mordecai, na ngayon ay gumagawa ng lapida para kay Jim bilang isang pagpupugay mula sa mga taong bayan ng Lego sa yumaong Marshall. Kahit na umalis na ang The Stranger, hindi pa rin alam ng mga taong bayan ang pangalan o pagkakakilanlan ng The Stranger. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.